So ito mga kababayan, magandang araw, panibagong reaction video na naman tayo. Eto, pag-uusapan natin tong hearing ng Kongreso mga kababayan natin. At tila ito po yung sinasabi noon ni El Saldico. Kung hindi ako nagkakamali, ang pinaparinggan niya dito ay ang ating Vice President Sara Duterte mga kababayan natin. At ito, isang batang congressman ay gusto lang daw niyang mapagulong ang ulo nitong mga politikong magnanakaw sa kaban ng bayan, at itong mga kontraktor dapat mananagot at may makulong. Grabe ito. At itong si Ungab mga kababayan, sobrang galit talaga. Galit na galit talaga mga kababayan natin. At itong mga ang kanilang inimbestigahan sa flood control project, itong Davao. Samantala, ang nasalanta talaga ng ang dami talagang mga illegal na flood control ay nandito sa Metro Manila, mga kababayan natin. Ito, pakinggan natin tong sinasabi noon ni El Saldico, mga kababayan natin, ukol doon kay VP Sara Duterte. Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitap? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days, in Napoles, 60 days lang eh. So, kailangan mo lang doon, resibo. Diba? Ang pinaparinggan niya doon, si VP Sara. Basta mahawakan daw yung confidential funds, talagang may corruption daw talaga. Nilalamangan pa daw ni umano si Napoles, mga kababayan natin. Isa pa, napapatunayan po ni VP Sara na wala po siyang ninakaw. Wala po siyang kinurap doon sa sinasabi niyong 125 million. Ngayon, trilyon ang nilalaan dito sa flood control na ito, at halos ni isa wala pong natatapos. Saan na yung pera ng kaban ng bayan? Nagtatanong lang po. Ito, pakinggan natin itong isang congressman muna mga kababayan natin. When Senator Ping Lacson mentioned that there are approximately 67 congressmen and more who are involved in projects. However, Mr. Chair, in the subsequent interviews that he gave, he mentioned that he cannot give names. Dapat dyan sa binanggit ni Senador Ping Lacson, dapat wala po kayong pagtatakpan dyan kahit isang congressman, mga kababayan natin, para malalaman po natin kung sino talaga yung corrupt. Yung sinabi nyo bang corrupt daw o na ninakaw yung 125 million ngayon, dapat huwag po ninyong pagtatakpan yan, Ito, tuloy natin. Because it was one of the members of Congress who fed this information. I am not objecting to an investigation to uncover the 67 congressmen if ever they exist. Maraming salamat po, Mr. Chair. Sigurado kayo na hindi nyo pagtatakpan yung sangkot dyan na congressman? Papakita nyo lang talaga, Ma'am Garin, na talagang wala po kayong kinikilingan dito kasi taong bayan po ang nangangailangan dito sa sagot ninyo. At nag-imbestiga na po yung Senado, ngayon nag-imbestiga din po kayo sa flood control project. Dapat wala po tayong takipan dito, ma-congressman ka man, ma-senador ka man, mataas man ang posisyon mo, dapat ipapatawag nyo, Sir Chair, distinguished colleagues, sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood, magandang umaga po. Sa mga kontrak. Ito guys, napakalupit na bata ito. Napakalupit na bata ito na congressman. Kung hindi lang magbabago ito, malayo pang mararating nitong congressman na ito, mga kababayan natin, Pakinggan natin to. Ito naman, mga opisyal at mga politikong sangkot sa mga maanumalya at ghost projects, wala ho kaming ibang hangad, kundi gumulong ang inyong mga ulo at kayo ay mapanagot at makulong. Grabe, kumakabanat, gusto lang nila na talagang gumulong ang ulo, mga kababayan, at mananagot ang mga korap na politiko at itong mga kontraktor, at gusto lang nilang may makukulong talaga at may mananagot sa batas nitong korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa flood control project. Ayan, tuloy natin mga kababayan natin. This is the lived, recurring reality of millions. I speak today, Mr. Chair, to enjoin the House to act expediently on a matter of grave importance. The repeated failures and anomalies that plague our country's flood control programs and initiatives. Yun. Taon-taon at trilyong pisong halaga ng kapalpakan at katiwalian ang ating pinag-uusapan. Over the past few weeks, Mr. Chair, we have been exposed to a barrage of information about these programs. The contractors,
and the politicians linked. Nako. Amid the Yan. noise, let us stick to the essentials. In 2025 alone, a staggering 308.32 billion pesos has been allocated to water resources development and flood control programs. For context po, kung may Department of Flood Control, ito ang magiging ikatlong pinakamalaking cabinet level agency ng gobyerno. For the At yan din po siguro kung mayroon mang ganyang kuwan sa ating gobyerno, yan po siguro ang pinakakurap sa ating bansa, mga kababayan natin, no? At ngayon lang po nangyayari na ganito ka kurap ang ating bansang Pilipinas sa kapanahunan ng kasalukuyang presidente sa ating bansa. Nung previous presidente ay medyo okay, at lalong-lalo na kay Pangulong Rodrigo Duterte, napakaganda ng mga flood control. Pero ito ngayon, nagsabing 5,500 flood control finish. Finish nga yung pera, pero yung project wala po talaga. Huwag po tayong magyayabang na finish na po yung flood control, kasi finish na yung baha at yung mga kabahayan na inanod at saka yung mga tao na nasasawi. Yun ang finish. Pero yung sinabi yung flood control, wala pong finish dun. 2026 NEP, the flood control budget is 274.93 billion pesos. Bilyon na, ha? If there is corruption, Mr. Chair, we are talking of corruption of the grandest kind. Yung mga nagdaang issue at aligasyon ng korupsyon, mani lang sa daang bilyong pondong tinangay sa mga ghost flood control. Yon, mani lang talaga. Yung 125 million, mani lang talaga, at wala pa kayong napapatunayan doon. Samantala ito, bilyon-trilyon ang kinuan dito, kinurap dito, mga kababayan natin. Kung hindi tayo nagkakamali, ha, napakalaking pera ang nilaan dito, mga kababayan natin. Bakit hanggang ngayon lumubog pa rin tayo sa baha? Tingnan nyo, ha, kakaunting ulan lang. Tingnan nyo yung Quezon City, ha, yung baha, yung kutsi nakikita ko sa video, hanggang taas-taasan na ng hood ng sasakyan, nandun na yung baha, di ba? Kung may flood control tayo, kagaya sa Davao ngayon na napakatibay ng flood control, hindi maiiwasan natin itong mga ganito na pangyayari. Mga kababayan natin, tuloy natin yung video. Projects. It is a collective calling to preserve the dignity of this institution. Let us remember that the President himself, in his State of the Nation address, condemned the shameless who robbed the people, castigating them, mahiya naman kayo. Nagkaroon po ng malaki. Ayan, si Congressman Ungab, isa po yan sa naglabas ng anomalya ng BICAM report na hanggang ngayon hindi pa nasolusyonan. Dahil iwan ko lang nitong Supreme Court kung bakit hindi pa nasolusyonan yung BICAM report na yan, na yung mga blanco dyan, mga kababayan natin, bago napunta doon sa GAA, mga kababayan natin, kasi maraming blanco. Dito na nag-umpisa yung corruption sa mga blanco-blanco na ito. Pakinggan natin to, ha, at masasagot na ni dating Secretary Bunuan itong mga corruption dito sa flood control, kung bakit nangyayari ito. Pakinggan natin si dating Secretary Bunuan, mga kababayan natin. Pagbabago mula sa budget ng DPWH na isinabit nyo sa Kongreso. Tama po ba yan? Tama po, Your Honor. Kung matatandaan nyo po, gaano po kalaki yung mga pagbabago na ito? Dito na lang po tayo mag-concentrate sa 2025 budget. Magkano po yung pinopose nyo at magkano yung naaprobahan na budget ng DPWH? Ang natatandaan ko po, Your Honor, the National Expenditure Program ng DPWH for 2025 was at the level of 900 billion. 900 What billion? came out of the General Appropriations Act is 1.088 billion, Your Honor. Meaning, gaano po kalaki yung nadagdag? 1.088 trillion, Your Bakit Honor. nagiging Gaano po trillion kalaki na? ang nadagdag? Ang nadagdag is 188 billion, Your Honor. Sinong nagdadagdag doon? Sinong nagdadagdag? Bakit umabot ng 1 trillion yung budget ng DPWH? At ito sasagutin na niya kung sino talaga, mga kababayan natin, ha? At sa nadagdag po na 188 billion, ito po yung mga infrastructure projects, tama po? That's correct, Your Honor. Sa pagkakaalam nyo, saan kumuha ng mga program of works? Paano nakapagdagdag ang House of Representatives at ang Senate dito sa mga proyekto na ito? Galing po ba ito sa DPWH, yung mga programa na ito? Ayan na hindi maliwanag po, Your Honor.
Ayun, hindi talaga maliwanag kasi ganyan din po yung sinabi ni BP Sara noon. So ito po ay ginawa ng BICAM without your knowledge. Wala po. So makakaalam lang po ng mga insertion na ito ay particularly yung BICAM, the Senate Committee on Finance and the Committee on Appropriations of the House of Representatives. Tama po ba yan? Well, as far as we know, Your Honor, that will be the product of the Bicameral Conference Committee, Your Honor. Thank you. Yun lang po ang aking at Mr. Chair, I would like to move that in order to clear up things, to clarify matters, we should invite the chairman of the Committee on Appropriations in last Congress, the 19th Congress, and the chairman of the committee, Congressman Saldico and former Senator Grace po. So move, Mr. Speaker. Yun, pinangalanan na talaga, Grispo at itong si Elizalde ko, mga kababayan natin, ang gusto nilang ipapatawag. Sana darating po kayo, sir, kasi noon grabe kayo makapag-asabi kay Vice President Sara Duterte na ito'y kinukurap di umano, itong 125 million. Ito ngayon, sir, billion po ang korupsyon dito. Kung hindi ako nagkakamali, baka trillion pa, mga kababayan natin. Sagutin nyo po yung akusasyon sa'yo kasi si BP Sara, sinagot na po niya yan at dumalo po siya sa hearing ng Kongreso at saka Senado. Tuloy. Second. Mr. Chair, I move to that this committee invite the chairman of the Committee on Appropriations and the chairman of the Senate Committee on Finance in the last Congress. Na 19th Congress, para malaman po natin kung paano, ano yung talagang storya, bakit nadagdagan ng may 100 bilyon at saan nila kinuha yung mga programa na yon na idinagdag sa pantalang sinasabi po ni Secretary Bonoan na hindi naman po sila yung nagbigay ng mga programa na ito. Ayan, ito muna ang unahin natin, itong flood control na to, kung bakit nag-away-away kayo rito, Well, especially on flood control projects, kung malalaking proyekto to, dapat po may mga environmental compliance certificate. So, mahalaga na malaman natin saan galing ito. So, ang nakakaalam lang po yun dito, si former Senator po at si Congressman Saldico, sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. And I'm sure, yung mga opisina nila, yung staff nila, sila nakakaalam. Tama. Dahil sila yung nagproseso nitong mga insertions na ito. Tama po yan. I would like to second the motion and I would like to explain why. Ito. You know, last August 4, I delivered... Ito, si Congressman Ungab, mga kababayan natin, Isidro Ungab. Napabilib din ako kay Isidro Ungab sa tapang nito. At grabe ang talino. Talagang nanggigigil silang lahat dito. Panoorin natin, mga kababayan. A privileged speech questioning the mangled beyond recognition 2025 budget, and I was very specific on the automatic appropriations. Isa din po ito sa nag-expose doon sa BICAM report na maraming blanco. Itong si Congressman Ungab, mga kababayan natin, no? Ayan, tuloy natin. Ang daming ginalaw. So, hindi lang yung program appropriation, yung general appropriations ang ginalaw pa yung program. In fact, towards my ending statement, I have said that 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Sinabi ko yan. You know what? Nung araw sa time namin, pag may nag-mention sa previous budget, yung former chairman, tatayo kagad yan sa plenary. Magsasalita, question of privilege, individual and collective privilege, i-explain kung anong nangyari. Mr. Chairman, August 4 ako nagsabi, 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Does this mean na hindi nila kaya i-dispute yung sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress? So I second that motion, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I am objecting on the motion. Oh, bakit nag-object yung hindi naman congressman? Bakit nag-object yung hindi naman congressman? Mga kababayan natin, pwede ba yan mag-object yung hindi congressman? Nagtataka lang ako may nag-object na hindi congressman.
Pakinggan natin tong objective na nga hindi congressman, mga kababayan natin. I am objecting on the motion. Mr. Chairman, You want to, I would like to know the reason why, because I would like to find out if we're going to invite them here, are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? We'd like to find out. Mr. Chairman. Mr. Chairman, we move for a few minutes suspension. Mr. Chairman. Move to suspend, Mr. Chairman. Ayun, di ba? Sila lang lagi ang nasusunod. Pag sabing suspend talaga. Hindi na po pwedeng ipagpapatuloy nila yung kanilang salita, di ba? Hindi naman to congressman eh. Wala pong second pleaser dito mga kabayan. Pag binuto ka ng taong bayan, matatawag kang congressman. Pero pag hindi ka binuto ng taong bayan, tumakbo ka lang na natatalo ka, hindi ka po congressman. Ha? Hindi ka po matatawag na congressman, mga kabayan natin. Pero pag sabihin natin congressman, hindi po yun pwede. Ibuboto ka muna ng taong bayan bago ka ma-congressman. Hindi po yung inililagay ka lang dyan para po taga-object ng mga tamang salita ng mga nananalong congressman talaga. Sila ay matatawag na congressman kasi nananalo po talaga yan sa bilang ng boto ng taong bayan. Nanalo ka ba sa boto ng taong bayan? Nagtatanong lang naman po nagtatanong lang po kasi ang kalaban mo po si Uy. Yun ang nananalo. Yun ang panalo talaga kasi nananalo yun sa boto ng taong bayan. Pero ikaw hindi ka ngayon lang po kami nagkaroon ng congressman na hindi binoto ng taong bayan. Ngayon lang to mga kababayan natin. Only in the Philippines nananalo na hindi binoto. So hanggang dito na lang muna ating video mga kababayan at i-discuss natin ang iba pang pag-aaway nila dito, mga kababayan natin. Maraming pong salamat sa inyong lahat at magandang araw po. Please subscribe my YouTube channel LB Gotilio sa hindi pa po nakapag-subscribe mga kababayan natin. Bye bye.